May mga bagay na puno ng ala-ala. May mga lugar na kahit hindi mo pa napupuntahan, ramdam mong may bigat. At may mga gabi na kahit napapalibutan ka ng maraming tao, may pakiramdam kang may isa pang nakikiramay. Pero hindi mo siya kilala. At mas lalong hindi mo alam kung buhay pa ba siya. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang normal lang ang mga burol. Kape sa madaling araw, may hinang usapan, mga kamag-anak na matagal nang hindi nagkita, mga larawang inilalagay sa tabi ng kabaong. Pero paano kung may isang larawang hindi dapat nandoon? Paano kung may isang mukha na wala namang nakakaalala kung sino? At paano kung siya lang ang tanging nakangiti? Ako, si Kuya Eli. At ito, ang mga bulong ng gabi. Patayin ang ilaw. Isuot ang earphones. At samahan niyo akong basahin ang liham na pinadala sa ating ngayong gabi. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Magandang gabi mga kabulong. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lisa. Hindi ko po alam kung may paliwanag ang nangyari sa amin noong nakaraang taon. At sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tignan ang mga litrato noong gabing iyon. Noong 2025, namatay ang lola ko sa edad na 86. Natural causes naman po. Matagal na rin siyang may sakit. Kaya kahit masakit, tanggap na rin naming pamilya ang pagkawala niya. Dinala siya sa ancestral house namin sa Batangas para doon burulin. Lumang bahay iyon. 2 palapag. Puro kahoy. At hindi malaki ang pamilya namin. Halos 3 araw kaming punuan ng bisita. Normal naman ang lahat. May nagkukwentuhan. May naglalaro ng baraha. May nagkakape. May umiiyak. Wala talagang kakaiba. Noong pangalawang gabi ng burol, bandang 12:00 ng madaling araw, ako ang naatasang maglikpit ng mga baso at plato. Karamihan sa mga tao nasa labas. May ilan natutulog na. Tahimik na sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako papuntang kusina, napansin kong bukas ang ilaw sa sala. At may isang matandang babae na nakaupo sa pinakadulong upuan. Akala ko isa siyang kamag-anak. Nakasuot siya ng kulay abo. Mahaba ang buhok at nakayuko lang. Hindi ko na siya pinansin. Pagbalik ko mula sa kusina, wala na siya. Normal lang naman. Baka lumabas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong walang nakasuot na kulay abong damit sa mga kamag-anak namin.
Pero hindi ko na rin inisip. Hanggang sa gabing iyon, may pinsan akong mahilig magpicture. Halos lahat ng bisita kinukunan niya. Noong madaling araw, ipinakita niya sa amin ang mga larawan. Masaya pa nga kami noong una. Hanggang sa may isang litrato. Larawan yun ng sala. Nandun kaming magkakapinsan. Nasa likod namin ang kabaong ni Lola. At sa pinakadulong upuan, may isang matandang babaeng nakaupo. Nakangiti. Hindi siya nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa kabaong. Tahimik ang lahat. Ang una naming naisip, baka kamag-anak. Pero habang tinititigan namin ang mga larawan, walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalala kung may bisitang ganoon. At ang pinaka nakakatakot, siya lang ang nakangiti sa buong litrato. Nagtawanan na lang kami para mawala ang kaba. Pero simula noon, may napansin akong kakaiba. Tuwing dadaan ako sa sala, pakiramdam ko may kaupo sa parehong upuan. Hindi ko nakikita, pero alam mo yung pakiramdam na may presensya. Parang may taong tahimik lang na nakatingin. Noong ikatlong gabi ng burol, bandang 3:00 ng madaling araw, nakatulog ako sa sofa. Nagising ako dahil sa tunog ng kahoy sa sahig. Langit-ngit. 1, 2, 3. Parang may dahan-dahang naglalakad. Akala ko may bisita. Pero pagdilat ko, walang tao. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang electric fan. At pagkatapos, may narinig akong tunog ng inutong kahoy na silya. Yung tunog na bahagyang tumudula sa sahig. Dahan-dahan. Hindi ko agad tinignan. Pero ramdam kong nanggagaling yun sa sala. Sa mismong upuan na nakita ko sa litrato. Nung naglakas loob akong tumingin, walang tao. Pero nakaharap na sa kabaong ang upuan. Samantalang sigurado akong nakatagilid iyon bago ako nakatulog. Hindi ako nagsabi kahit kanino. Ayokong isipin na lang nag-iimbento ako. Kinabukasan, dumating ang isa naming tiyahin mula sa probinsya. Habang nagkukwentuhan kami, nakita niya ang litrato. Bigla siyang natahimik at nabutla. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niyang pamilyar ang mukha ng matandang babae. Hindi niya maalala kung saan. Hanggang sa umakyat siya sa lumang kwarto ni Lola. Pagbaba niya, may dala siyang isang lumang album. Doon kami lahat na tahimik. Sa isang kupas na larawan mula pa noong dekada 80, may babaeng eksaktong kamukha ng nasa litrato. Parehong buhok, parehong mukha, parehong ngiti. Kapatid pala yun ni Lola. Namatay siya noong 1987. Hindi ko siya nakilala. Hindi rin siya nakilala ng karamihan sa mga pinsan ko. At ang mas nakakapangilabot,
Iyon din ang paborito niyang upuan sa bahay. Nung gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Bandang 4:00 ng madaling araw, habang nakaupo ako sa labas, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa loob. Pagpasok ko, wala ng tao. Pero may isang bagay na nagpahinto sa akin. Ang litrato ng lola ko na nasa ibabaw ng kabaong, na dati ay nakaharap sa mga bisita, nakaharap na ngayon sa paboritong upuan ng kapatid niya. At sa tabi ng frame, may isang tasa ng kape. Mainit pa. Samantalang lahat kami ay nasa labas ng bahay. Hanggang ngayon wala pa ring umaamin kung sino ang naglagay doon. Pagkatapos mailibing si Lola, hindi na namin muling nakita ang babae sa larawan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin gustong umupo sa upuan na iyon. At ang litrato, binura namin. Pero bago mawala sa cellphone ng pinsan ko, may napansin siya. Nung unang tingin kasi, akala namin nakatingin ng matandang babae sa kabaong. Pero nang i-zoom niya ang larawan, nakatingin pala ito sa kamera. Diretso at nakangiti. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Maraming salamat sa pakikinig sa mga bulong ng gabi. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang liham na ito, ilang beses akong napatingin sa likod ko. Hindi dahil may nakita ako, kundi dahil minsan, ang pinaka nakakatakot ay iyong mga bagay na tila normal. Hanggang sa mapansin mong may isang detalye na hindi dapat nandoon. Kung mayroon ka ring sariling karanasan, maaaring tungkol sa mga burol, lumang bahay, kakaibang pangyayari, o anumang hindi mo pa rin maipaliwanag hanggang ngayon, maaari mo itong ipadala sa mga bulong ng gabi. Baka ang kwento mo na ang susunod nating itampok na episode. At kung nagustuhan mo ang ating kwentuhan ngayong gabi, huwag mong kalimutang i-follow ang mga bulong ng gabi sa Spotify. Mag-subscribe din sa ating YouTube channel. At i-follow ang Facebook, TikTok, at Instagram para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa iyo na minsan, hindi mo kailangang makita ang multo para matakot. Ako si Kuya Eli. At tandaan, hindi lahat ng nakikiramay ay buhay pa. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. An old house breathes in the dark, windows listening, floorboards tired, mist on